like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong Tara na mga ka-eksena. Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, eto na naman po inyong lingkod, Direk Freddy Valera, para magbigay na naman sa inyo ng isa na namang magandang balita at update dito po sa napakagandang proyekto ng ating administrasyon at syempre sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Bureau of Immigration. Grabe. better na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Ano ba yan, Direk? So, eto na nga mga ka-eksena. Nakikita nyo po sa inyong harapan ang ating tinatawag na mga slides. Yan. At dyan ay makikita po ninyo kung ano ang nilalaman. Ayan, malinaw na malinaw. Ano po. At ito po ay hatid sa atin ng KAIS. O, ano ba ang KAIS mga ka-eksena? Civil Aviation and Immigration Security Services. Yan. Ang panukalang modernisasyon ng border security ng Pilipinas. Nako, mga ka-eksena, ayan o. Nakikita nyo sa mga ating slide. Next slide, please. Ayan, taray. At ano meron dyan? Ayan na, nakikita nyo ha. Hindi lang NAIA, kung hindi 11 airports, 1 seaport at 1 seaport at 6 na border station. Yan, naku naman talaga, oo. Yan ba talagang meron pa diyang pwedeng malaman ng ating mga kababayan. So, sa mga una nating vlog, mga ka-eksena, ay pinakita natin at pinaliwanag natin at ibang ang iba't ibang magagandang dulot nitong proyekto na ito. At ito pa at nangunguna sa ating listahan. Yan. Siyempre mga ka-eksena, yung tinatawag nating self-service e-gates. Oo. Tulad ko, bilang OFW, naranasan po natin yung pagkahaba-habang pila at napakatagal na proseso at napakarami mong daladalang dokumento na dami mong dapat patunayan at dapat mo rin patunayan sa magulang na nililigawan mo. Pero sa Bureau of Immigration, dahil sa kanilang pag-upgrade ng system, self-service e-gates yan. Nakikita nyo, medyo sa akin dito ko naman titingin para malinaw. Yan. So, automatikong gate na magbabasa ng pasaporte at magbubuka sa loob ng ilang segundo. Yan. Nakikita nyo mga ka-eksena. Sino sa inyo dyan yung nakapag-abroad na o nasa ibang bansa na may ganitong sistema? Ganyan din po ang mangyayari at paparating na sa ating mga paliparan, seaports. Yan. So, napakadali na mga ka-eksena. No hassle, no stress, at tuloy-tuloy ang ating biyahe ng napakasaya at maaliwalas. Number 2, ito mga ka-eksena, ang favorite ko. Siguro yung mga yung mga nagpa-opera baka mahirapan. Charot. Joke lang joke lang. Siyempre, ito po yung biometric verification mga ka-eksena. Ang mukha mo ang magpapatunay na ikaw. Hindi ito mapepeke at hindi may papasa, hindi mananakaw tulad ng dokumento. Yes, 'di ba? Kasi pagka yung documents dati, bigay ka Xerox, bigay ka original, bigay ka ganito, nung araw punta ka ng rekto, magagaya lahat, diploma, birth certificate, baptisma, lahat, you name it, magagaya. Boom! At pwede na ring magaya ang iyong personalidad. At syempre, lumabas ng bansa, gumawa di maganda, ikaw magkaka-record. Pero dahil merong biometric verification, ikaw na ikaw yan at hindi pwedeng nakawin ng iba ang iyong pagkatao. Diba? Ganyang katindi yan. At syempre,
isa pa sa napakahalaga at importante na upgrade na mangyayari sa Bureau of Immigration, ito gusto ko. Ano yan? Yung real-time watchlist screening. Oo. Paano, ano yan, Direk? Paano ba yan? Bawat pangalan otomatikong itinutugma sa mga security database bago pa makaalis o makapasok ang isang banta. Oh, 'di ba? Real time 'yan mga kaiksena at talagang madidetect kung may mga tawag dito terorista, mga wanted, may mga impormasyon na may hindi gagawing maganda. Yan. So, napakaganda niyan kasi talagang yung seguridad natin ay magiging ligtas. Kung talagang hindi ka mangangamba at mag-aalala. O, di ba? So, eto na mga kaiksena. Eto pa, pang number 4. Yan. Ano to? Isang konektadong platform. O, paano yung konektadong platform na yan? So, eto yan. Mula pre-arrival hanggang pag-alis, isang sistema ang may hawak ng record. Tuloy-tuloy, hindi pa ulit-ulit na simula. Siyempre, pag kung first-timer ka, first-timer nga eh. So, paglabas mo, yung record mo na yon, pag-uwi mo, yun na ulit yun at hindi ka na maraming kung anong hokus-pokus pa, talagang pasok ka ulit ng bansa. Ngayon, pag lalabas ka naman, ikaw pa rin naman, syempre, hindi ka na parang mag-uulit pa. Pag nag-abroad ka, another, kuha ka na naman ng dokumento, panibago na naman ganito, tas pagsalang mo, gano'n na naman, tas pagbalik mo, kuha ka na naman ng dokumento, alis ka na naman, so may record ka na, di ba? Mas mabilis at makikita ka agad yung iyong record kung sino ka bang impacto ka. Charot. Oh, ito pa, pang-5. Oh, patakbo ng BI hindi ng dayuhan. Oh, mga tauhan mismo ng Bureau of Immigration na magpapatakbo sa loob ng network na kontrolado ng gobyerno. So, walang ibang pwedeng magtrabaho at kumontrol nito. Eh di syempre, yung ating mga kababayan at tauhan ng Bureau of Immigration. Grabe, no? Napakaastig talagang siguro gusto ko na nga gusto ko ulit mag-abroad, gusto ko ulit lumabas ng bansa. Gusto ko pumunta ng Japan. Oo, Japan, sagot sa kahirapan. Para naman na matesting din natin itong ganitong klaseng napakagandang upgrade ng Bureau of Immigration at syempre ng CAIS, Civil Aviation and Immigration Security Services. Grabe, palakpakan ng bonggang-bongga dyan, oh. Yan, oh. Saklaw ang buong arkipelago. Kasi nga, mga kaiksena, yan yung 11 international airports. Oh, yan oh. Lahat ng pangunahing pintuan ng bansa, hindi lang Maynila, sabay-sabay na mag-aangat ng pamantayan. Yan, para maiwasan na yung mga backdoor na pagtakas ni Harry Roque. Ng mga impacto nila Alice Guo, yung mga ganyan. Bantay sarado. Ano pa? International Seaport. Yan. Ang dagat ay may border din. Unang beses na masasakop ng ganitong sistema, pangunahing daungan sa timog. First time mga kaiksena. Palakpakan naman natin ang BI. First time na mangyayari yan. Ganong katindi. Oo. At syempre, meron din pong 6 mobile border station para sa mga lugar na walang permanenteng pasilidad, dadalhin ng seguridad kung saan ito kinakailangan. 'Di ba? Napakagaling talaga na nakaisip nito. Oh. Ang galing-galing talaga. Sobrang nakakatuwa. At yan po ang magandang balita ng ating Bureau of Immigration at syempre sa ating gobyerno at sa pamumuno at direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Subscribe na agad sa channel na laging may